Kapapasok lang po na balita, pinagbibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretaries. Ayon sa Pangulo, kailangan i-recalibrate ang kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng eleksyon 2025. Anya, hindi raw ito tungkol sa mga personalidad, kundi sa performances. Kailangan niya raw desisyonan kung sino-sino ang mananatili base sa kanilang performance sa kanilang ahensya. Tiyak ng Pangulo na hindi naman daw nito maantala ang anumang serbisyo ng gobyerno. May dalawa dyan na ano eh. Ano? May dalawa na babay na eh. Malapit na naman ang tag-ulan at kapag madalas ang ulan, baha agad sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa Marikina City, nagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng mga flood control project. May unang balita, live si EJ Gomez. EJ. Igan, puspusa ng mga hakbang na ginagawa ng mga lokal na pamahalaan ngayong papalapit na ang tag-ulan. Dito sa Marikina City, partikular dito sa Ilog, ilang buwan nang ginagawa ang dredging. Kasabay niyan, itong widening para mapaluwag yung ating river at mapataas yung water capacity nito at maibsan ang pagbaha sa syudad. Isa ang Marikina sa mga lugar sa Metro Manila na nakararanas ng matinding pagbaha kapag tag-ulan. Sa tuwing aapaw ang ilog, halos hindi na makita ang signage ng Marikina. Ayon sa Pag-asa, posibleng magsimula ang panahon ng tag-ulan sa bansa sa unang linggo ng Hunyo. Kaya naman dito sa Marikina, ngayon tag-init pa, puspusan ang mga ginagawang programa ng national at local government para maibsan ang pagbaha sa syudad. May dredging o paghuhukay ng putik sa ilog na ilang buwan na raw ginagawa ayon sa Marikina River Park Authority. Late September hanggang ngayon, dire-diretso. Siguro more or less mga ano yan, 20,000 trucks. Na yan, at dinadala yan doon sa mga low namin. Yung dating doon namin nilalagay yun para tumaas. Napakahalaga ng dredging kasi isa ito sa mga programa natin pagdating sa prevention and mitigation. Nakakatulong ito para mas malaki yung water carrying capacity ng river natin given na ang Marikina is flood prone. Kabilang din sa flood control efforts ng Marikina ang Pasig-Marikina River Channel Improvement Project. Nasa 50 to 55 meters ang lapad ng Marikina River ngayon na magiging 80 to 100 meters sa pamamagitan ng ginagawang widening. Ang dredging naman nasa humigit kumulang 3 meters. Sa kabuuan, halos doble raw ang magiging water capacity ng Marikina River kapag natapos ang mga naturang proyekto. Nakahanda na rin daw ang Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa pagpasok ng tag-ulan. Nakapreposition na ang mga outboard motor na ginagamit sa mga rescue boat. All set na rin ang 26 units ng aluminum paddle boat. Gayon din ang mga ambulansya at rescue tender truck. Nakaayos na rin ang mga life vest, life buoy, aerial basket, mga tali, at salbabida para sa pag-rescue. Lagi nating ine-expect yung worst, kaya naman lagi nating pinaghahandaan ito. Konting ulan lang yan, hindi. Konting ulan lang, mahina man yan o malakas, dapat lagi kaming prepared. Ano pa lang, elevation 14. Wala pang baha yun, elevation 14. Activated na lahat kami. Ganun kahanda ang city. Nakaready ng aming evacuation centers, lahat. City, nasa engineering ako. Igan, bukod doon sa widening, kasama rin dito sa Pasig-Marikina River Channel Improvement Project ay itong upgrading at protection ng riverbanks at pagkakaroon ng floodgate. Kasama rin dyan yung pag-upgrade din daw ng outpole o yung mga tubo na dinadaanan ng mga drainage papunta dito sa ilog. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Kung marami ang masaya sa 20 pesos sa kada kilong bigas na itinitinda ng gobyerno sa ilang palengke, meron din namang nagrereklamo. Naapektuhan daw kasi ang kanilang kabuhayan. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James!
Igang, good morning. Umaaray yung mga nagtitinda ng bigas gaya dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Simula raw kasi nang inilusad ng gobyerno, yung 20 pesos per kilo na bigas ay ramdam nila na tumumal yung bentahan sa iba pang local rice. Sa pwestong ito sa Mega Q-Mart sa Quezon City, 40 pesos per kilo ang pinakamababang presyo ng local rice. Mayroon ding 48 pesos hanggang 52 pesos per kilo depende sa klase. Simula raw nang inilunsad ng gobyerno ang 20 pesos per kilo na bigas, natapyasan na ng halos 5 piso kada kilo ang bentahan ng ibang bigas sa palengke. Sa 4 na dekada na pagbebenta ng bigas ni Betty, ngayon lang daw niya naranasan ng sobrang tumal. Matumal talaga. Imbis na yung bumibenta kami ng kakatlo, ala pa yata ang 1.5 na lang. Ganun. Sobrang tumal. Mula nung kasi ang mga tao na pupunta na doon na sila pumipila. 40 pesos per kilo din ang pinakamababang local rice na mabibili sa isa pang pwesto. Mayroong silang 45 pesos hanggang 55 pesos per kilo. Sabi na nagtitinda na si Nida, ramdam din nila ang tuman nito mga nagdaang araw. Tumumal at saka may nagtatanong sa amin dito kung meron na kaming 20 pesos. Sabi ko wala pa nakakapat. Kahit sino naman mas gusto na yung 20. Lalong-lalo na sa mahihirap, maraming anak, yan na sila sa 20. Ang mamimiling si Melinda na may karinderya sa Cubao, 2 kilo ng bigas ang binibili kada araw. Ang pinipili niyang klase ay yung 49 pesos per kilo. Ikinatuwa naman niya ang pagbaba ng presyo ng bigas. Maganda siguro, maganda. Pag mababa ang presyo, mas lalong maganda. Para medyo maganda yung tubo. Kasi paninda. Kung sakaling makarating sa mga palengke ang 20 pesos per kilo na bigas ng gobyerno, nababahala ang mga nagtitinda sa posibleng epekto nito. Lalo nang hindi mabibili ang bigas namin kung magra-round sila at magbibigay sila ng 20 pesos dyan sa labas. Hindi rin naman namin papayagan yung ganun. Nung nag-NFing kami dito, dinudumog yung 25, dinudumog na yun. Di mas lalo na kaya yung 20. Ano epekto na? Ala, tutumal yung mga paninda namin. Samantala, Igan, sa pag-iikot ko dito sa mga pwesto at sa mga bigasan dito po yan sa Mega Q-Mart, napansin din natin na natapyasan din yung presyo ng mga imported rice. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Sa Hunyo na magsisimula ang rehabilitasyon ng EDSA ayon sa Department of Transportation. Ngayon pa lang, naghahanda ng ilang jeepney driver at rider sa magiging diskarte, oras na maapektuhan ang kanilang kita. Live mula sa Caloocan, may unang balita. Si Bea Pinla. Bea. Ivan, katumbas na ng traffic ang matumal na kita para sa mga motorista na kausap natin na sa daan na kumikita ng kanilang pang-araw-araw. Kaya sa EDSA Rehabilitation, ang pangamba nila, bawas na naman sa kanilang kita. Ang kita ni Mang Noli sa pagiging taxi driver ang nagpapakain sa pamilya niya at nagpapaaral sa mga anak niya. Pero problema niya, unti-unti ng pagtumal ng kita niya ngayon. Lalo pa siyang nangangambang mas tutumal pa ito kapag gumulong na ang EDSA Rehabilitation sa susunod na buwan. Kaya ang magiging diskarte niya, hanap muna ng ibang trabaho o sideline. Pwede naman siguro mag-construction. Mag-extra-extra ma'am, mag-construction muna. Kasi ang kumikita talaga ma'am, gasolinahan po. Kagaya niyan, babiyahe po kami sa traffic, wala ka naman sakay, di talo ka na. Ano iuwi mo sa pamilya mo? Wala. Ang motorcycle taxi rider na si JR, nag-iisip na rin ng bagong racket o trabaho kapag lalo pang tumumal ang kita niya dahil sa inaasahang paglala ng traffic. Babagal ko yung biyahe namin. Matutumal din ma'am, kasi matagal yung biyahe. Marami namang alternatibong pwedeng trabaho, sideline yan. Ang EDSA northbound area sa boundary ng Quezon City at Caloocan City ang isa sa mga lugar kung saan magsisimula ang rehabilitation project. Ayon sa DPWH, per segment at per lane ang gagawing pagsasaayos. Mananatili pa rin ang EDSA carousel na balak dagdagan ng bus. Matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siyang makipagkasundo sa mga Duterte, sinabi ni Senador Bongo na dapat pauwiin muna si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito raw ang nakikitang paraan ni Go para mapatunayan ng Pangulo ang kanyang sinseridad. Sagot naman ni Palace Press Officer Claire Castro, walang kondisyon ang alok ng Pangulo. Nilinaw niya na ang alok ng Pangulo na makipagkasundo ay para din sa iba pang partido,
at hindi lang sa mga Duterte. Ako po'y nakikiusap, kung sincere ka, ibalik mo muna si Tatay Digong dito. Kung kaya mong ipadala ng 14 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Huwag po tayo mag-focus na sinasabing open for reconciliation para lamang sa mga Duterte. Hindi po gagawin ng Pangulo na lumabag sa batas para lamang sa isang rekonsilyasyon. Kahit handang makipag-ayos ang Pangulo sa mga Duterte, hindi raw apektado ang paghahanda sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Isabel Zamora, makipagpulong na sila sa bagong prosecutor sa sina Representative-elect Laila De Lima at Chel Jokno. Tuloy-tuloy rin daw ang mock trials, talakayan at konsultasyon sa mga pribadong abogado. Kung kakailanganin, uupo raw si Pangulong Bongbong Marcos sa Bicameral Conference Committee meetings para sa 2026 National Budget. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, gustong tiyakin ng Pangulo na naayon ang budget sa mga programang prioridad ng gobyerno. Bilin din daw niya na tutukan ng proseso ng pagpasa ng budget hanggang sa dulo. Matatandaang na-question ng 2025 National Budget dahil sa mga isiningit daw na alokasyon sa BICAM, tulad ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Gayun din ang mga blanco sa BICAM report. Suportado ni Senator-elect Ping Lacson ang pagsama ng Pangulo sa BICAM meetings, basta observer lang daw at hindi makikialam. Git naman ni Senadora Risa Ontiveros, hindi pinapayagan ng konstitusyon ang pag-upo ng Pangulo sa BICAM deliberations tungkol sa budget. Pagkatapos ni Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio, sinibak na rin sa pwesto si Deputy Administrator Emma Sinclair. Dahil ito sa pagbili ng lupa na may halagang 1.4 billion pesos na hindi raw dumaan sa Board of Trustees. Wala pang pahayag sina Ignacio at Sinclair tungkol dito at narito ang aking unang balita. Pareho po silang tinanggal, hindi po sila pinag-resign. Yan ang sinapit ni OWA Deputy Administrator Emma Sinclair ayon mismo sa palasyo. Katulad daw na ipinataw sa tagapamuno ng ahensya na si Arnel Ignacio na ngayon patuloy na iniimbestigahan. Ito lamang po ay isang senyales. Maaari nating sabihin na ito ay panawagan ng Pangulo sa lahat ng mga nagtatrabaho sa ilalim niya. Nagampanan ninyo ang inyong trabaho. Huwag tanggalin ang pangluloko o lokohan sa inyong pagtatrabaho dahil hindi po mangingimang Pangulong tanggalin kayo sa pwesto. Sinubukan namin hingan ng pahayag si Deputy Administrator Sinclair sa pamamagitan ng kanyang nakalistang numero at email address sa OWA pero wala kaming natanggap na tugon. Ay kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, maliban sa pagkakatagal sa OWA ay naghahanda na sila maghain ng mga reklamo kaugnay ng maanumalya umanong pagbili ng OWA ng lupain sa halagang 1.4 billion pesos nang hindi dumadaan sa Board of Trustees. Questionable anya, magyang dahilan ng pagbili ng nasabing lupa. Humihiling pa ng dagdag na panahon si Kakdak para tapusin ang kanilang investigasyon na unang natuklasan kasunod ng pag-ikot ay isang white paper sa OWA. Nagpaliwanag na raw sa kanila si Ignacio kung bakit hindi pinaalam sa board ang transaksyon at kung paanong naipalabas ang ganong kalaking halaga nang hindi dumadaan sa board. Pero kung si Kakdak ang tatanungin, kulang daw ang paliwanag ni Ignacio kaya niya ito inireport sa Pangulo na agad namang ipinag-utos ang pagsibak sa dating administrador. Yung hindi pagpapaalam sa board is in itself one of the grounds under the Anti-Graft Corrupt Practices Act. But again, I will not be ahead of ourselves, because right now investigation is ongoing on our side and in the palace, and there will be the appropriate filing of cases. Hindi pa malinaw sa ngayon kung mababawi pa ang ipinambiling 1.4 billion pesos at kung ano ang mangyayari sa biniling lupain ng OWA. Patuloy naming hinihinga ng pahayag si Ignacio pero nauna na niyang sinabi sa GMA Integrated News na magsasalita siya sa tamang panahon. Ito ang unang balita. Ivan Mayrina para sa GMA Integrated News. Bibisita sa Quezon City Women's Jail ang Miss Universe Philippines 2025 Queens. Bahagi ito ng advocacy nila na tulungan ang women deprived of liberty. Mamimigay din sila doon ng hygiene kits. Magsasama-sama roon sina Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo, first runner-up Sparkle Star at UH hostmate Winwin Marquez,
at Miss Philippines Supranational Katrina Legado. Pati sina Miss Philippines Eco International Gabriel Mai Carballo, Miss Philippines Cosmo 2025 Chelsea Fernandez, at second runner-up Eliana Maria Aduana. It's good that if we get to visit, we get to know their stories and to also give them hope and chance na may mga tao na gusto tumulong sa kanila. Know that it would be a good experience for us to do that, so I can't wait. They might be persons deprived with liberty, of course. But of course, hindi natin sila i-deprive ng another chance in life and ng support. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.